Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong Facebook reel posted by the Daily Journey. Interview ni Pinky Webb kay Attorney Israelito Torion. Nako, napag-alaman dito, title pala ng Facebook reel, Boyeng Rimulya nanganganib na matanggal sa pagka-ombudsman. May aktibong kaso sa Korte Suprema. Ano itong aktibong kaso? Yung disbarment case na isinampa ni Mayor Baste laban kay Boyeng Rimulya. Pakinggan natin to. Ombudsman na si Attorney Boyeng Rimulya. For the benefit of the people watching, sabihin po natin, i-disbar siya. Sabihin po pumanig ang Korte Suprema dito sa petisyon ni Baste Duterte. What happens? How does that affect his role as ombudsman? Well, if you will check Section 8 of Article 11 of the 1987 Constitution, one of the requirements is that he must be a member of the Philippine Bar and that he must have been in the practice of law for 10 years, no? So if he is no longer a lawyer, then that would disqualify him as an ombudsman. So if the Supreme Court would decide that his action would, or his actions rather in the past, I would not comment on the specifics of it because it is what you call this confidential in nature, but I'm just discussing the effects or consequence if he would be disbarred, then he would no longer qualify as an ombudsman because it is a continuing requirement. But what we will actually do, subject to the order of our client or request of our client, and supposedly tonight we have a meeting, but it was moved tomorrow. We will still question his appointment as an ombudsman. There is a quarrel as to whether or not it is a petition for quo warranto or certiorari. We will decide that by tomorrow, and we will definitely file that petition before the Supreme Court. Basically, it's an active case. Kahit na po Isa ombudsman pa. si Attorney Boyeng Rimulya. For the benefit of the people watching, sabihin po natin, i-disbar siya. Sabihin po pumanig ang Korte Suprema dito sa petisyon ni Baste Duterte. What happens? How does that affect his role as ombudsman? Well, if you will check Section 8 of Article 11 of the 1987 Constitution, one of the requirements is that he must be a member of the Philippine Bar and that he must have been in the practice of law for 10 years, no? So if he is no longer a lawyer, then that would disqualify him as an ombudsman. So if the Supreme Court would decide that his action would, or his actions rather in the past, I would not comment on the specifics of it because it is what you call this confidential in nature, but I'm just discussing the effects or consequence if he would be disbarred, then he would no longer qualify as an ombudsman because it is a continuing requirement. But what we will actually do... Yun. Ito. May pag-asa pa tayo, mga ka-DDS. Mabuti na lang na unang naisampa yung disbarment case sa Supreme Court. It's an active case. Depende na sa Supreme Court. Kaya hindi pa sigurado si Ombudsman Rimulya yung 7 years na term niya. How about, sample lang, 3 years from now, mag-decide ang Supreme Court, disbarred siya. By 2028, sabi na lang natin, presidente na si BP Sara. Alam mo naman ang ating, presidente na siya. Biglang mag-decide ang Supreme Court, disbarred Attorney Boyeng Rimulya dahil sa nangyari kay PRRD. Tanggal siya as ombudsman dahil hindi na siya abogado. So, hindi pa pala nakakasigurado. And then, yung isa pa, magsasampa sina Mayor Baste ng petisyon sa Supreme Court questioning the legality ng pagka-appoint ni Ombudsman Rimulya. So, I don't know kung nangyari na yan o bukas pa, malalaman na lang natin. But anyway, meantime, nandyan na siya, let's live with it na siya ng ombudsman.
Mabuti na lang at may pahayag siya, inamin niya na wala siyang magagawa, hindi niya kayang tanggalin sa pwesto si VP Sara dahil wala sa kapangyarihan niya as ombudsman. Okay? Ang kaya lang ng ombudsman na isuspend, tanggalin, yung mga government employees na may exception kasi. Ang exception, yung hindi, walang kapangyarihan ang ombudsman, impeachable officials, members of a constitutional commission, members of Congress, members of the judiciary. Yon, hindi niya kayang tanggalin. All others, may kapangyarihan ang ombudsman na tanggalin. Ganun po yun. So, dahil impeachable official si VP Sara, wala siyang magagawa. Ang pagpapaliwanag niya is, pwede siyang makatulong lang sa investigasyon, hanggang investigasyon lang. Kung ano man ang, example, yung SALN, bubusisihin ang SALN daw ni si VP Sara, baka ngayon, binubusisi na eh. Kung anong makita nila doon, ipasa ang ombudsman sa anybody, yung gustong magreklamo. O yun, gawing isa sa mga articles of impeachment, ito napipinto. Wag na tayong magtaka. Next year, sigurado yan, mayroong isasampang impeachment case laban kay VP Sara sa Kongreso, February 6, 2026. Sabi nga ni Congressman Sindanya ng Akbayan is, hindi siya nakakatulog ng mahimbing hanggat hindi na-i-impeach si VP Sara. Naku, kawawa sila. Paano yan? File kayo ng file ng impeachment. Ang magdi-decide, ang impeachment court, mga senador. Ang daming senador sa 20th Congress ngayon na nakahandang boboto ng acquittal ni VP Sara. So, paano pa kayo makatulog? Magkakasakit po kayo niyan. Kawawa naman po kayo. And then, ano pa? Wala. Kahit anong plan nila, plan A, plan B, plan C, isa lang ang kalaban ni VP Sara. Yung security. Yung knock on wood, let's pray for her safety. Yung may mangyaring masama sa kanya. Yung magurgur siya. Yun lang. Kaya, kasama sa dasal ko araw-araw ang protection ni VP Sara, the whole Duterte family, and of course, ang ating minamahal na Tatay Digong na makabalik siya ng buhay bago magpresidente ang kanyang unika iha. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel na nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tate ang natagaan og sin ug mag-atop na ni karon.